more, yung 1 year limit once a year. That's an issue. That's a constitutional issue that only the Supreme Court can answer. That's what the justices of the Supreme Court do. That when they feel that they cannot, that there's maybe a conflict of interest, or they don't believe that they can get rid of any bias and all that they voluntarily recuse themselves. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Binatikos ang naging desisyon ng Senado na ibalik sa Kamara ang articles of impeachment against VP Sara Duterte dahil di umano sa paglabag ng House of Representatives sa constitutional procedure na 1-year ban para sa impeachment ng isang nasasakdal na opisyal. Ang kontrobersiya ay nag-ugat sa pagboto ng 18 senador na pumabor na ibalik sa Kongreso ang nasabing articles of impeachment. Ayon sa isa sa mga framers ng 1987 Constitution na si Atty. Munsod ay walang basihan ng Senado na ibalik ang nasabing articles of impeachment sa Kamara. Inaantay din ang magiging desisyon dito ng Supreme Court. Ayon sa dating Supreme Court Justice na si Atty. Carpio, ay dapat na mag-inhibit ang ilang mga senador na magtayo bilang impeachment judge dahil sa kanilang pagpanig sa nasasakdal na si VP Sara Duterte. Lantaran kasi ang pananindigan ng ilang mga senador na sina Senator Bato de la Rosa, Senator Amy Marcos, Senator Bongo, Senator Robin Hood Padilla at iba pang mga senador na naninindigan na dapat wag nang pagtuunan ng pansin itong impeachment. Dapat di umano na mag-voluntarily inhibit ang mga senador na tumatayong impeachment judge against VP Sara Duterte. Kababalik lang mga yung araw sa bansa ni VP Sara Duterte mula sa pagbisita sa bansang Malaysia kasama ang kanyang pamilya at mga senador na sina Senator Amy Marcos, Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa upang doon ipagdiriwang ang Independence Day ng bansa kasama ang mga OFW doon. Natanggap na di umano nila ang writ of summons mula sa Senate Sergeant at Arms na naglalayong ipinagpaliwanag si VP Sara sa articles of impeachment ng Kamara sa loob ng 10 araw. Ang hindi pagtugon dito ay nangangahulugan ng pag-contempt ng Senado. Natanggap na rin ng Kamara ang remand letter mula sa Senado at nagpasanas din sila ng resolution ukol dito. When the prosecution panel will finally give their comment to what happened last night in the Senate. Well, first of all, we welcome the impeachment court's service of summons to the Vice President. Apparently, the jurisdiction over the person of the respondent has been acquired already. She has a period of 10 days to answer. That is non-extendable. And we hope that all issues which are being raised in the impeachment court will be tackled as well in the answer of the Vice President. So finally, the people of the Philippines will see from the answer of the Vice President what her defenses are. Isa lamang po ibig sabihin nito, yung pag-acquire po ng jurisdiction ng impeachment court sa ating respondent kay Vice President Sara Zimmerman Duterte, it only shows na tuloy na ang impeachment trial. No one can stop this anymore because jurisdiction has been acquired already by the impeachment court over the person of the respondent. Now, with respect to the action of the Senate last night, the impeachment court requiring us to issue a certification about the compliance with the Constitution with respect to the filing of the impeachment complaint, as well as the second order, and that is for the 20th Congress
to confirm whether we will pursue this impeachment complaint. Medyo ang prosecution panel po ay nalalabuan dito sa naging order ng impeachment court kagabi. So we resolve to seek the clarification of the impeachment court. With respect to the first order about the certification pertaining to our compliance with the Constitution in filing the impeachment complaint, we maintain our position. Sumunod po kami fully and strictly to the requirements of the Constitution. We did not violate the one-year prohibition rule. With respect to the second order, it is impossible to be complied with because, first of all, 20th Congress doesn't exist yet. Tayo po ay nasa ika-labing-siyam na kongreso pa lamang. Mag-a-adjourn pa po, and we will be looking forward na mag-convene naman ang pa-20 kongreso ng Pilipinas. That will be on July 28, simultaneous with the SONA. I wish to add, nakatanggap po tayo ng liham, or should I say, nakakita ng liham from the social media that the anticipated presentation of the articles of impeachment is canceled. Ang sabi po ng ating presiding officer ng impeachment court, the referral of the verified complaint to the impeachment court mooted already the presentation and the reading of the articles. This will be part of the clarification that we will be seeking from the impeachment court, sapagkat batid po natin na itong presentation ng articles ay bahagi ng Senate Rules on Impeachment, and we seek the guidance. We seek the enlightenment of the impeachment court so we can properly comply to the order that they issued last night. Finally, we wish to take advantage of this opportunity upang pasalamatan po ang taong bayan. Sa lahat po ng sumusuporta sa prosecution panel, sa House of Representatives, we had a mass this morning attended by different civil society groups. May mga nakasama po tayo religious leaders and even victims of EJK. Maraming salamat po. Rest assured, ang House of Representatives, ang prosecution panel, naninindigan po tuloy ang laban para sa katotohanan, hustisya, at pananagutan. Maraming salamat po. Thank you, ma'am. Are there anyone from the prosecution panel who would like to give a message? If none, we will take the first question from Marian Enriquez of TV5. Good afternoon po. Excited din yung mic. Ma'am, thank you, Kong Jinky, and to the rest of the prosecutors want to answer. Meron na po bang update kung natanggap na po ba muna natin itong received copy ng articles, yung pinababalik po na articles of impeachment? Meron na po ba? From the Senate? We have no official information yet whether the articles of impeachment, which according to you is being returned by the Senate, was received already by the Secretary General. I hope you understand that the members of the prosecution panel here has no participation whatsoever in the proceeding of the office of the Secretary General. Let's wait and see kung anong official information ng
SecGen. But ano pong action po ng ating prosecution team? Tatanggapin po ba itong articles of impeachment, yung pag-remand? And what was your reaction to that while watching it last night? Well, in my opinion, as one of the member of the panel of prosecutors, to give way to the clarification which we want to seek from the impeachment court, I would defer receiving the articles of impeachment from the Senate, including whatever orders they will be transmitting to us. This is not disobedience. Definitely, ang gusto lang po natin mangyari is to seek guidance and enlightenment first so we can properly comply with the order of the impeachment court. When you say you would like to seek guidance, may coordination na po ba with the Senate? Ano po yung ginagawa nating pakikipag-usap sa kanila para maliwanagan po tayo doon sa mga orders nila? We will be drafting the necessary motion seeking for clarification of the order which they issued last night. So nakita po kasi namin kanina si Sergeant at Arms ng Senate kanina, and hindi nga, wala pa pong nag-receive ng copy. So technically, hindi po muna tatanggapin ng Kamara ang pagbabalik ng articles of impeachment. And magpapasa po muna tayo ng tama ba, ma'am? To give way to our efforts to clarify first the order, in my opinion, I would defer receiving the articles of impeachment, including the order issued by the impeachment court. Excuse me. Yung tatanggap ng order po dito, kung mayroon man, ay ang Office of the Secretary General. Hindi po namin alam kung ano ang magiging action ng Secretary General. Pero kung tanggapin niya, doon po kami magde-decide. Be that as it may, kami po ay naniniwala na ang power to initiate ng impeachment complaint ay nasa House, lalo na pag pinirmahan ito, in-endorse ng isang congressman at pinagbutuhan sa plenaryo. Itong nangyari dito, hindi lang itong ordinaryong impeachment. 215 of our members signed the impeachment complaint. Kaya first time ito na nangyari na may return sa atin. Kaya nangangailangan tayo ng clarification po dito. Bagamat prosecutors po kami at impeachment court sila, naguguluhan pa rin kami. House Resolution number 2346. Therefore, may I request the Secretary General to read the title of the resolution. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is directed to read the title of the resolution. House Resolution 2346, resolution certifying that the impeachment proceedings initiated on February 5, 2025 against the Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Zimmerman Duterte, fully complied with Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the 1987 Constitution, including the circumstances on the filing of the first 3 impeachment complaints. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we adopt House Resolution number 2346. There is a motion to adopt House Resolution 2346. Those in favor, please say aye. Those opposed, please say nay. The ayes have it. House Resolution 2346 is hereby adopted. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to direct the Secretary General to issue the certification in accordance with the adopted resolution. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to defer acceptance of the articles of impeachment until such time as the Senate, sitting as an impeachment court, has responded to the clarificatory queries raised by the panel of prosecutors relative to the remand of the subject articles. Mr. Speaker. There is a motion to defer acceptance of the articles of impeachment until such time as the Senate, sitting as an impeachment court, has responded to the clarificatory queries raised by the panel of prosecutors relative to the remand of the subject article. Is there any objection?
The chair hears none. The motion is carried. The Secretary General is so directed accordingly. Yun, dahil kayo naman, yung pumapabor sa nasasakdal, ko questionin nyo. Yung ayaw sa nasasakdal, walang question? Hindi ba kung karapatan nila maghain ng motion pabor sa nasasakdal, karapatan din ng sino mang ayaw sa nasasakdal, wala akong binabanggit na pangalan, na maghain din ng motion, pero sa dulo, pagbobotohan yon. Ngayon kung ang sinasabi mo ay biased at dapat na sila mag-inhibit, sang-ayon sa rules of court, gayon din sa precedent at practice, ang pwedeng hilingin ng pag-inhibit o recuse ng isang judge, pero desisyon nila kung mag-inhibit nga ba o magre-recuse sila. Hindi yan subject matter of vote. Hindi yan pwedeng pagbotohan na, hoy, ikaw, tanggal ka na. Hindi ganun yun. Walang ganung klaseng procedure o proseso sa impeachment court man o sa regular court man. Lalo pa sa impeachment court sa pananaw ko, dahil alam naman ng mga nagbalangkas ng saligang batas na mga politiko halal ng bayan at may mga pwesto o kulay ng dinadala ang mga ito. SP, nag-decision po yung impeachment court ng hindi nadidinig o hindi man lang pa nare-recognize yung prosecution, both prosecution and defense. Yun nga sana yung gustong gawin nila tungkol sa schedule, di ba? Pero yung schedule maliwanag na dapat pinagpapasyahan ng may presensya ang magkabilang panig at dapat pakinggan. Sinabi ba kahapon ng impeachment court na unconstitutional yung impeachment dahil nilabag nito ang 1-year ban? Hindi naman kami nagpasa eh. Hiniling namin ang impormasyon at sertifikasyon mula sa Kamara na hindi nga nila nilabag. Ayon kay Senator Cayetano, parang yan yung certificate against non-forum shopping na inihahain sa korte na sa palagay ng mayoriya kahapon ay kulang sa isinumite sa amin. Walang pagpapasyang ginawa doon. Walang pagpapasyang sinabi na ayaw na ng 20th Congress. Hiniling yung impormasyon mula sa kanila, hindi ba? Ang hiniling ay attestation at impormasyon. Walang pagpapasyang ginawa. At ang bagay na ito, lalo na kahilingan ng karagdagang sertifikasyon, atestasyon at impormasyon, maaaring gawin ng court motu proprio or on its own. Pero, gayunpaman, dun sa mga hindi sang-ayon, malaya po silang pwedeng questionin ito either sa impeachment court o sa Korte Suprema kung sa palagay nila may nilabag na batas ang impeachment court sa kabila ng maliwanag na probisyon ng saligang batas na nagsasabing the Senate shall have the sole power to try and decide impeachment cases. SP, question lang. SP, kasi parang nagkakaroon daw ng blurring of lines and rules. Kasi nga, dapat daw po yung pagpapadismiss ginagawa ng defense. Pero ang nangyari kagabi, one of your members, and gano'n na lang ba palagi, SP, pag may motion, parang yung rule kasi, SP, dapat daw sa defense, pero parang kinuha kasi ng impeachment court. Sabi yan ng isa sa mga miyembro kahapon. Kung hindi ako nagkakamali, si Senator Risa, kung hindi ako nagkakamali. Karapatan nilang sabihin yon, pero wala ngang pagbabawal sa rules ang hindi pwedeng gawin yon. Gusto nyo bang gapusin ko ang kamay, itali ko ang kamay, nang pili ilan o lahat ng members ng impeachment court at sabihin, ito lamang ang pwede nyong sabihin, ito bawal nyong sabihin. Hindi pa naman natin alam eh, baka may magmotion dyan. I move to convict the Vice President. Pwede nilang gawin yun, pero pagbobotohan yun, sa pananaw ko hindi tama at mali yun. May initial resolution na inihain, hindi ba? Si Senator Tolentino, na sinabing, iklian na bilisan na natin to, pumili tayo kung alin lang sa 7, isang araw lamang ang pagpepresenta ng ebidensya ng magkabilang panig, hindi niya na pinursige yung resolusyong yon at pinagbotohan yung resolusyong yon. Subalit, walang pwedeng pumigil sa kanya na gawin yung mosyong yon. Pagbobotohan lang din namin yun. Pero SP, ano pong makakapigil doon sa any members of the court na alam naman natin na may ilang membro yung impeachment court na maka-Duterte, kaya hence called Duterte Block, na parang i-abogado o gawin kung ano yung gusto ng Babalik ta rin ko. Meron din namang miyembro
na ayaw kay Vice President Duterte. Pantay lang naman eh. Meron ding miyembro na gustong-gusto, gigil na gigil dito sa impeachment. Ngayon man o sa darating na Kongreso. Ayon mismo sa mga pahayag nila sa social media accounts nila. Pinili ng nagbalangkas ng saligang batas, na mga politiko, congressman sa Kamara, senador dito, ang magpapasya kaugnay ng impeachment. Bahagi yan ng kinikilala nilang magiging sitwasyon nung ginawa nila yan. Dahil nga, ito'y hindi namang kasong kriminal, kung saan ang dulo ay ikukulong ang nasasakdal. Ito'y desisyong politikal, kaugnay sa pagpapanagot kung mananatili ba o aalisin sa pwesto ang isang mataas na opisyal. Hindi involved dito ang kalayaan ng sinumang opisyal ng pamahalaan. Wala rin kapangyarihan ng impeachment court utusan ang nasasakdal na magbayad, magsoli, o magbigay ng anumang halaga. Ang hangganan lamang ng kapangyarihan ng impeachment court, kaya nga siguro binigay sa mga politikal na mga individual, ay pagtatanggal o pag-alis sa pwesto ng ilang mga halal at appointed na opisyal sa konstitusyon na matataas. Sir? Yung mamayang session po, yung mamayang session po, may pag-uusapan pa bang anything about impeachment? For example, yung expedited calendar ni Senator Tol kasi wala kahapon. Pinag-usapan na yung kahapon. Binanggit ko na rin kanina. Hindi niya na pinursige yon at isinantabi na yon. Dahil, ibabalik ko sa iyo, pipili daw kami ayon sa kanyang moson ng isa o dalawa lamang sa 7. May kapangyarihan ba kaming gawin yon? Nang hindi namin tinatanong yung prosecution? Meron po. Wala. Sa palagay ko'y wala. Isang araw lang daw ang presentasyon ng ebidensya. Finish or not finish, pass your paper. May provision ba ang saligang batas na dapat madaliin ang presentasyon ng ebidensya? Finish or not finish nga? Wala rin naman. Pero kahapon isinangtabi na yun. Pero yung mga ganong uri ng kahilingan, malayang pwedeng gawin yun ng sino mang senator judge. Sa dulo, kung ipupursige niya at may nag-o-object, pagbobotohan palagi yun. SP, Hannah po from BNC. Right here, at the back. I'm right here. Ayun. Yeah. Sir, did you ever talk to PBBM about his interest in scrapping the impeachment trial? To whom? With PBBM, sir. No. Ang napanood ko lamang ay yung sinabi niya sa kanyang interview kahapon. Kaugnay sa gagalangin daw niya kung ano man ang desisyon ng Senado bilang impeachment court kaugnay sa issue. Yun yata ang tanong sa kanya kung tatawid ito sa 20th Congress o hindi. Sinabi ko na sa impeachment court at sa Senado ang aking pananaw kaugnay dyan. Yes, na yan ay tatawid. Yes, and you share the same sentiment na tatawid sa 20th Congress. Tama po, sir. Depends on how you put it. I share his or he shares mine. Okay. Kasi sir, parang nauna yata ako nagsalita kaugnay niyan. Okay. Sir, there's a political source that said you have a private conversation with PBBM saying he expressed his concerns about the political effects of the impeachment trial. Ang usapin namin ni PBBM kaugnay sa trabaho ko ay patungkol lamang sa mga hinahabol naming priority measures na binanggit ko nung nag-session uli kami nung June 2. At yun nga yung naging dahilan, di ba? Inamin ko naman yun, nag-usap, nagkita, at pinag-usapan yung mga panukalang batas para mahabol bago mag-adjourn ng session. Nandyan na rin naman tayo sa paksang yan. Sana isingit nyo na rin. Lahat yon na binanggit ko ay nahabol namin at ang iniintay na lamang namin ay ang mga sumusunod. Ang postponement ng barangay SK elections na nasa BICAM ngayon, yung nuclear bill na nasa BICAM din ngayon, yung judicial fiscal autonomy bill na nasa BICAM din ngayon at sana mahabol ang ratification mamaya, at panghuli, ang right of way na nasa BICAM din ngayon. So would you say, sir, you're not receiving any guidance as to how the impeachment is being handled? Because, of course, from what we can recall, it was his son who first signed the impeachment complaint from the House to the Senate. Walang change of mind mula sa Malacanang tungkol dito?
Hindi ko alam dahil hindi naman ako ang tagapagsalita ng Malacanang para alamin kung nagbago nga ba yun o hindi. So, Ang napanood ko lamang ay yung sinabi ng Pangulo na hindi naman daw talaga siya sang-ayon sa impeachment. Sa interview niya ilang linggo ang nakakaraan. Kay Congressman Sandro, nag-uusap kami, nagde-text kami, pero tungkol din doon sa mga panukalang batas na hinahabol namin itong mga huling araw ng sesyon. Sir, papatanong, ano daw yung explanation ng boto nyo? Ba't bumoto kayo in favor dun sa motion to remand o to return? Pinapaliwanag ko na ilang ulit. Yung posisyon ko, hindi ba, nasa talumpati ko yun nung Lunes. Kaugnay ng matagal na pagkakaupo ng Kamara dito sa impeachment complaint, tinalakay ko na rin sa akin talumpati nung Lunes. Kung tatawid nga ba ito o hindi, at na hindi pwedeng i-bind ng 19th House and 20th House, tulad ng hindi pwedeng i-bind ng 19th Senate and 20th Senate. Kaya kinakailangan i-confirm, i-reaffirm ng Kamara at ng Senado ang lahat ng pinagpapasahan ngayon ng Kamara din at ng Senado. Nabanggit ko na lahat yan nung Lunes, nung nagtalumpati ako, nung pinagdebatihan na ilang bagay kaugnay sa impeachment. Kaya minabuti kong hindi na ulitin pa muli yun dahil court of record ang impeachment court. Of record din, may journal ang Senate. Nakalagay din yun sa talaan. Hindi ako nagtuturo kung sino. Sila yung nangagaw ng mic sa'yo. Sir, clarification lang po. Sa pagbalik ng articles of impeachment sa House, yung jurisdiction nasaan na? Meron pa po bang jurisdiction ng impeachment court or bumalik sa kanila? Walang nagsabing na wala ng jurisdiction. Pakibasa po yung motion ni Alan. Pakibasa po. Good morning, ma'am. Ma'am, napansin ko lang 2 beses niyong nabanggit na mas mabuti pa ngang magtrabaho na lang kaysa magbakasyon. Who are you referring to, ma'am? Mayroon ka bang pinatutungkulan na tao dito sa nagbabakasyon ngayon? May nagbabakasyon po ba? Hindi ko po alam. Kaya ko tinatanong sa inyo. In general po, ang Pangulo po, aksyon, aksyon, at aksyon. Hindi bakasyon. Yan po lagi ang ginagawa ng ating Pangulo. So wala kayong